Good morning po mga katiwala. Welcome po digdi sa tuyang programang Diyos Bago ang Gabos. Pinupunan niya to ang sa tuyang aldaw sa mahal na Diyos. Paghurup-hurup kan sa iyang mga tataramon, mensahe para sa to sa aldaw na ini sa pahagikan sa iyang mga tataramon sa pagdangog kaining mga babasahon. Tanganing siya mismo asinan sa iyang mensahe, iyon maging giya, inspirasyon, asin kusog, kan lambang saro sa tuya. Ultimong aldaw kan sa tuya pong bulan na Hulyo, July 31, sa tuyang pinag-seselebrar ang kafiestahan ni San Ignacio de Loyola, ang fundador, the one who founded the Jesuit. So, ining sarong kongregasyon sa tuya pong simbahan. At the same time, ngunyan man pong aldaw, special na aldaw ini para sa parokya niya mo dyan sa St. Jude Thaddeus Filipino-Chinese Personal Parish and Diocesan Shrine, because today we are also celebrating the 60th foundation anniversary of the parish. Kang July 31, 1966, namukna ining samuyang parokya. Kaya iniimbitaran ko po kamugabos na makisumaro sa satuya mo niya na pagtiripon, selebrasyon, nin pasalamat sa dakulang biyaya na itinao sa tuya ka na mahal na Diyos. Kaya po nantanay ni mga katiwala na sa tuyang pagtiripon, lalong-lalo na po kamong yaon mo niya nakikisumaro, nagdadangog sa radyo, nagdadalan sa TV, sa tuyang DCTV Channel 2, kaining sa tuyang istasyon, siring man sa tuyang Facebook Live, ining mga naihiling tang nakikisumaro sa tuya. Thank you very much po sa ido. Madya ka mo, sarabay kitang maghagad, kantabang kan sa tuyang kagurangan, awiton po niya to ang Come, Holy Spirit. Sangaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of souls. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit, now and forever. Amen. Sangaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Good morning po mga katiwala. Sa gabos sa indong nakakaibahan niya to digdi sa tuyang programa. Salamat kan sa indong danay na pag-antabay. Ngunyan, iimbitaran ko po kamo, gusto ko kamong iimbitaran na paghurup-hurupan niya to sa aldaw na ini sa kafiestahan ni St. Ignatius of Loyola, asin sa pagselebrar kang 60th foundation anniversary of St. Jude Thaddeus Filipino-Chinese Personal Parish and Diocesan Shrine. Ining ibanghelyo sa aldaw na ini, na ibanghelyo na ginuno ki San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 54 hasta 58. Aldaw na Biyernes. Si Jesus nagduman sa iyang banwaan asin nagtukdo sa sinagoga. Ang mga tao nagngalas asin nagsabi, "Saing kaini kinukua ang siring nakadunongan asin mga milagro? Bako daw?
na aki ni kan panday, an sa iyang ina, bako daw na pinagaapod na Maria, bako man mga tugang niyang lalaki, si Santiago, si Jose, si Simon, asin Judas, an sa iyang mga tugang na babae, bako daw na nag-eerok digdi sa kaibahan niya to. Considering, sa inya kinukua inigabos. Ininagin kakundian para sa inda, kaya sinabihan sinda ni Jesus, sa iyang saliring daga, asin saliring harong, dai na ako an profeta. Dai siya duman nagibo nindakol na milagro, ulit akulang an sa indang pagtubod. Mga katiwala, marahay na bareta kan sa tong kagurangan. Good morning po, mga katiwala. Welcome po sa Girari Ligdisa sa tuyang programa. Welcome sa tuyang pong paghurup-hurup kan tataramon kan sa tuyang kagurangan, asin pagdiskubre kan sa iya pong mensahe. Permitan na dadangog ining kasabihan na familiarity breeds content. Totoo, because sometimes the people we appreciate least are the people we know the most. Pag midbidon ta na, gari, we become over-familiar with the person. That person becomes very ordinary para sa to. Kaya pag bisita, very polite kita, welcome po, please come in. Yaon ang paggalang, yaon ang labi-labing pag-asikaso. Pero kapag kapamilya ta, familiar, na maray sa tuya, sasabihon ta, ika na naman, balik-balik ka na digding. And sa pagilig ko, iyan mismo ang nangyari sa satong kagurangan, digdi sa Ebanghelyo. That is what exactly happened to Jesus in today's gospel. Pagbalik niya sa iyang saliring banwa, sa iyang hometown, the people were amazed by His wisdom. So ibang tao. Pero sa mga kapamilya niya, imbes na maugma, instead of taking pride sa iya, they began to belittle him. Minaliit siya. Bako ngayang aki man sa nayan kan karpintero. Bako an sa iyang ina, si Maria. Saan siya nagkuhat ang gabos na ining kadudungan na igwa siya? Sa sarong pagtaramay kila migdig mi iyan, nilalamiyan, si ba siya para sa iyang mga kapamilya. And ang mamundoon po digdi so ending na nangyari na sabi po digdi sa Ebanghelyo, dahil si Kristo nagibo nindakol na milagro duman dahil kan sa indang kulang na pagtubod. What a tragedy. Jesus was already in their midst, but because of this familiarity prevented them from recognizing the blessing standing before them. Kaya sarukan magayon na leksyon naman o dan tapo digdi. Never belittle what God can do through ordinary people. Dahil mo pagmaliiton, ang pwedeng mag-ibok ang Diyos sa paagi kaining mga ordinaryong tao sa buhay niya to. Totoo, ini pong mga tao sa Nazareth looked at Jesus and saw only nahiling sa na itong aki din sa rong karpintero. Nahiling ninda sa iyang background, so family background. Na-miss ninda itong sumisyon na gigibuhon para sa indakan sa tong kagurangan. They knew where he came from, but failed to see who he truly was, who he truly is. Iyong maninian, peligro sa satuya pong buhay. Sometimes we put labels on people. Ganyan na talaga yan. Wala nang mangyayari dyan. Kilala ko yan. Lalo naman yan po kaining with the advent of social media, sometimes it is even easier na mag-bash sa rong pagkakasala. One mistake, bash agad. One disagreement, cancel agad. One weakness, judge agad.
mas madali pa nga ni kitang magtaoki comment, negative comments. Imbis na baga ipangadji tahan sa rong tao. Kaya magayunan po ining pagirumdom kan sa tuyang ebanghelyo mo niyan. Do not reduce a person to what you think you know about him. Taan Diyos, God can do extraordinary things through very ordinary people. Ang sarok kanihemblo kayan, iyo po si San Ignacio. Ini pong si San Ignacio de Loyola, he was a soldier, dreaming of course of honor, glory, and worthy achievement. But after being seriously wounded in battle, sosob sa istorya, his life changed. Ining nangangarap na sarong soldados, nagahagad nin onra, asin kamurawayan sa buhay, naging sarong santo. So ambisyon niya, naging sarong mission. His desire for worldly glory became a desire for the greater glory of God. Kaya nga ni baga po ang motto kan mga Jesuit, ito pong AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God. Kaya siya ang naging founder kaining Society of Jesus, ining mga Jesuits, and sarukan mga kontribusyon niya sa simbahan, ito pong spiritual exercises na iyong pinagagamit during retreats. Kaya magayon na napagirumdum po sa iyong buhay na day talaga kita pwedeng maghusga din sarong tao base sa iyang nakaagi. Never judge a person only by his past. God may still be writing his future. So ini man lugod mga katiwalaan makuha niya tong leksyon ngunya na aldaw. Ini man lugod ang darahon niya tong mensahe kaining sa tuyang ebanghelyo. Kasing hingawahon tayo ning maiproklamar sa paagikan sa tuyang buhay. Tanganing ini mananggad totoo, makapabunga sa urual daw niya itong pagkabuhay. Amen? Ganyan, sa rong komunidad na nagtitiwala, nagsasarig sa kapangyarihan ng mahal na Diyos na baguhon ang anuman sa satuyang buhay, sa tuya mo niya na sa hilom, sa lipot na panahon, idulot, idusay, iitaas ang satuyang mga panganaipo. Sa kada kahagadan na satuya pong marumduman, sasabihon ta kagurangnan, hinanyuga ang samong pamilya. Ngunyan panok nin pagsarig na ang Diyos iwawara sa to, ang sa tuyang mga kahagadan, sa tuya na ngunyan na pamigbion, ang pamigbi na itinukdo niya sa to. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga dinisirig sa langit, ang sa mong kakanon sa roal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Salamat po sa Indugabos, mga katiwala sa Indugiraray na pag-isumaro sa satuya ngunyan na pagtiripon, sa satuyang paghurup-hurup, kan mga tataramon Diyos, sa satuya pong pagpamipig. So, maghirilingan po giraray kita sa aga po, August 1 na. So, enot na aldaw kan Agosto. So, day paglingawan na po na ng bulan ta, una ng aldaw, sa mahal na Diyos. Digdi sana iyan sa programang Diyos.